Ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay sa pagdating ni Jesus. Nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sidro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tulda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila. Tulad noong una,
buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwit winay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinag ng bukang diwayway at araw ng kaligtasan, halina't kamit ang lawan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David ang kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin na kanyang banal na tipan.
Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon pong araw na ito, talagang nalalapit na. Malapit na ang Pasko. At ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa katuparan ng tipan na ipinagkaloob ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang tumupad. Ito rin ay tumutukoy sa kagalakan ng kaligtasan. Mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa Kanyang awa. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa na si Haring David, nais niyang magtayo ng isang bahay ng Panginoon, isang permanenteng templo. Subalit, sa pamamagitan ni Propeta Nathan, ang Diyos ay nagpaalala kay David na ang Diyos ang bahala, ang Diyos ang magbabasbas, ang Diyos ang magtatayo. Sinasabi dito, the Lord will make you a house. Your house and your kingdom shall endure forever before me. Your throne shall be established forever. Ako ang Diyos mo. Ako ang bahala. Ako ang magtatayo ng templo. Ako ang bahala. Ako ang iyong Diyos. Ang pangakong ito, mga kapatid, ay tumutukoy doon po sa linya sa linya ni David, na kung saan doon sa lahi niya magmumula ang tagapagligtas na si Jesus. Kaya nga sinasabing si Jesus ay anak ni David, son of David, mula sa lipi ni David. Habang nais ni David na gumawa ng isang bagay para sa Diyos, ang Diyos naman ang nagsabi na, ako ang bahalang kumilos at umukit ng mga bagay na dapat mangyari. May plano tayo, katulad ni David, subalit may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Minsan kasi, mga kapatid, ipinipilit natin, ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Subalit, ang tanong, ito ba ay nakalinya sa plano ng Diyos para sa atin? Mahalaga sigurong makinig sa Diyos na nangungusap sa atin, akong iyong Diyos, ako'y may plano para sa iyo. Kaya't mahalagang makinig. Ito'y paalala sa ating lahat na lahat ng meron tayo ngayon, lalo ngayong Pasko, lahat yan ay biyaya mula sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki kahit gaano tayo katagumpay na ngayon. Everything is grace. Everything is a gift from God. At sa ating ebanghelyo, mga kapatid, si Zacarias, inawit niya yung tinatawag na Benedictus. Ito'y pagpupuri sa Diyos sa kanyang katapatan. Makalipas ang ilang buwan na siya ay naging pipi, siya ay nakapagsalita na, at ang unang bumungad sa kanya ay ang pagpapasalamat. Mga kapatid,
kapag tayo ay sinubok ng Panginoon at binigyan tayo ng biglaang biyaya, ano ba ang ating unang sinasabi? Tayo ba ay nagdidiman pa? Bakit ngayon lang ang blessing? O tayo ba ay katulad ni Zacarias, nagpapasalamat, grateful sa Panginoon? Mga kapatid, alam nyo, ngayong Pasko, sa hirap ng buhay, ang ibang mga kapatid natin, ang naibibigay sa atin ay simpleng regalo. Mga kapatid, huwag tayo magre-reklamo kahit simple lang ang maibigay sa atin. Sapagkat mula sa kanilang mga kinikita, naisip pa nila na ikaw ay regaluhan, hindi ba dapat magpasalamat ka na? Dahil sa dami ng gastos, ikaw ay naisip pa nila na bigyan ng regalo. Ito yung isang paalala sa atin mga kapatid, na kapag tayo nakatanggap, magpasalamat tayo. Ano man ang halaga nito, maliit man o malaki, ipagpasalamat natin sapagkat ikaw ay naisip na regaluhan. Hindi ka karapat-dapat pero naisip kang regaluhan. Bahagi ng kinita ng isang tao, ibabahagi sa iyo. Ibig sabihin, mahalaga ka sa taong iyon. Kaya anong dapat maging attitude natin? Magpasalamat. Si Zacarias, nagpasalamat sa Diyos. At nakita niya ang halaga ng pagpapasalamat. Ang ikalawang bahagi ng tinatawag na Benedictus, ito naman ay tumutukoy sa tungkulin ni Juan Bautista bilang propeta ng kataas-taasan. Si Juan Bautista, ito nga po ang ating parish, St. John the Baptist Parish and Minor Basilica of the Black Nazarene. Tayo po'y, under ng parokya ng St. John the Baptist. Si Juan Bautista, mga kapatid, siya ang naghanda ng daan para sa Panginoon. At ang kanyang misyon ay tipunin ng mga tao at ituro ang daan para sa pagbabagong buhay, repentance. Kaya nga mga kapatid, ang dalawang pagbasa na nanarig natin ngayon, parehong tumutukoy sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Natupad ang lahat. Nung panahon ni David, ang Diyos ang nangako na magkakaroon ng walang hanggang kaharian. At nung panahon naman ni Zacarias, nangako ang Diyos at ang pangakong ito ay natupad kay Jesus. Katuparan. Ngayong Pasko na darating, mararamdaman natin ang katuparan ng pangako ng Diyos. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. At ang pinakadakilang katuparan ay ang Pasko, na kung saan si Jesus ay isisilang upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag kakalimutan na sa darating na Noche Buena, ito ang aking suggestion mga kapatid, bago natin kainin ang spaghetti, bago natin kainin ang fruit salad, bago natin kainin ang barbecue at mga handa natin, magdasal kayo bilang isang pamilya. Sama-sama kayo magdasal. At bukod sa pagdarasal bago kayo kumain, alalahanin nyo ang mga kapamilya ninyo na dati na ninyong nakasama noong Christmas 2023 at noong mga nakaraang Pasko, na hindi man natin sila kasama na ngayon, inaalala pa rin natin sila. Yung mga taong mahalaga sa puso natin, buhay man o patay, ating ipanalangin sila. Siguro ang inyong lola na namimiss na ninyo ngayong Pasko. Siguro ang inyong lolo na namimiss na ninyo ngayong Pasko. Siguro ang inyong tatay. Siguro ang inyong nanay. Ang inyong kapatid o ang inyong anak. Alalahanin natin sila ngayong Pasko. Sapagkat ang Pasko ay pagbabahagi ng kagalakan at kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. Sa ibang mga post sa social media, nakikita natin, we miss you, Papa. We miss you, Mama. Yung picture ng mga kamag-anak na
namatay na. Pero noong nakaraang mga Pasko ay kasama nila. Alalahanin natin sila sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sapagkat mahal naman natin sila. Mga kapatid, huwag kalimutang magpasalamat ngayong darating na Pasko, sapagkat ang Diyos ay tapat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinasasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako, bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos. Idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, halina Panginoon at pagpalain kami. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan o binabaliwala. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay naalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, at pagpalain mo kami. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at matiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawala ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Puso namin isip, dinadaan sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban.
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo, tugin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y
pinasasalamatan. Biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo, tupin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, huwag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Announcement. Mamaya po, December 24, ang mga oras ng misa sa Bisperas ay ang mga sumusunod. 5 p.m., 6 p.m. at 7 p.m. At sa ganap na alas 8 ng gabi ay ang panuluyan, isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng masalamuot na paglalakbay ni na San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan ng mapagsisilanganan kay Hesukristo at sa ikasyam ng gabi ay ang pagmimisa ng hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At sa araw ng Pasko, December 25, ang schedule ng mga misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena and prayer booklets na English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ang walang kupas na bigay ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niliwalhati ka namin.